Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating noon ang ilang tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ang mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay na magbaksakan ng tore ng Siloe, sa akala ba ninyo'y higit sila makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat." Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, "May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya't sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang yan." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang gabi sa inyo lahat. Kayo bang lahat nagbakasyon last month? Kasi last month parang hindi ko kayo nakita. Naalala ko parang ako lang dito tsaka yung photographer yung videographer. Si Herman yung nag-set up ng camera, tapos pakatapos yun nawala din. Saan ba kayo galing? Anyway, masaya pa rin ako at nagkita-kita muli tayo dito ngayon. May isang tanyag at kilalang psychologist na nagangalang Madam Auring. Ang sabi niya, meron daw stages and transformation ang buhay ng tao. Pakinggan niyo maigi ito at tignan ninyo kung saan kayo naaangkop. Sabi niya, from 1 year old to 5 years old, ang tawag dito sa stage na to ay learning skills. 6 to 16 years old, undergoing many skills. 17 to 25 years old, experiencing thrills. 26 to 40 years old, paying bills. 41 to 60 years old, suffering ills. 61 to 75 years old, taking pills. 76 years old and beyond, preparing wills. Saan kayo doon? Paano nyo ba pinaghahandaan ang inyong pagpanaw? May kasabihan nga, sabi, we are so much concerned about our appearance that we forget our disappearance. Ngayon, sa ating panahon ngayon, walang papa,
ang simbahang Katolika. Buti pa iba sa inyo rito, may Papa. Pero ang simbahan walang Papa, walang Santo Papa. Well, alam natin ang storya, bumaba ang Santo Papa, ginawa niya yon para sa ikabubuti ng simbahan. Ano na ang gagawin niya pagkatapos? Sabi niya, I will take up the simple life of a pilgrim and the humble life of prayer. Sa Ebanghelyo ngayon, pinapaalalahanan tayo na putulin ang puno na hindi nagbubunga. Tama nga naman, para saan pa ang pag-aayuno natin sa panahon ng Kwaresma kung ang sama-sama naman ng ugali mo? Ito, may isang kwento tungkol sa mag-asawa. Special day nila kasi wedding anniversary nila. Pero itong mag-asawang to, dati napaka-sweet nila. Talagang halos ayaw nilang magkahiwalay. Pero dumating yung punto sa kanilang buhay na walang nangyayari sa kanilang buhay, kundi away na lang, away ng away, away bati. At they always take for granted. So ngayon, dumating nga yung araw na kanilang wedding anniversary. Pero walang gana yung yung babae na mag-celebrate kasi alam niya mag-aaway lang sila. At ang iniisip niya pa, hindi na namin kailangang i-celebrate kasi alam ko nakalimutan niya na. So yun ang iniisip ng babae. Nandun siyang gabi, nasa bahay lang siya, pagdating ng 6 o'clock, nakarinig siya ng doorbell. Binuksan niya ang pintuan at doon nabigla siya. Nakita niya yung kanyang husband may dalang bouquet of flowers. Sa kanyang kanang kamay at sa kanyang kaliwang kamay, mga chocolates na paborito niya. Tuwan-tuwa siya. No? At aakapin niya na sana yung kanyang asawa, biglang nagring yung telepono sa kwarto. Sabi niya, ay mamaya na lang, punta muna ako sa kwarto, sagutin ko yung telepono. So pumunta yung asawa sa kwarto. Sumagot sa telepono at sabi sa telepono, hello Mrs., ito po ay sa police station. Diyan po ba nakatira si Mr. Alan? Sabi niya, ito nga po ang kanyang tirahan. Bakit? Kasi po, meron pong na-aksidente na mama at nakita po namin ang kanyang numero sa kanyang wallet. Kaya nga, gusto namin pumunta kayo sa presinto at para ma-identify ninyo ang katawang ito. Kung ito nga ang isawa ninyo. Bigla siyang parang binuhusan ng malamig at tubig. Sabi niya, hindi. Alam ko nandito ang asawa ko ngayon. Kausap ko nga siya eh. Sabi ng pulis, nangyari po ang aksidente ngayon lang po 5 o'clock ng hapon. Tumatawid siya at nasagasaan siya. So, tuloy siya. Sabi niya, ano nangyayari sa akin? Nananaginip ba ako? Ito ba yung sinasabi nila na ang kaluluwa ng tao ay maaring dumating sa iyo bago pa siya mamatay? Nagparamdam ba siya? So tumakbo siya sa hallway, bumalik siya doon sa may pintuan ng kanilang bahay. True enough, nakita niya, nandun lang yung bulaklak at yung tsokolate. Wala yung kanyang asawa. At bigla siyang humagulgol. Sabi niya, sana hindi ko ginawa to sa asawa ko. Sana nagkaroon pa ako ng pagkakataon na mahalin siya. Sana hindi kami lagi nag-away. Sana minahal ko siya. So ang dami niyang regrets na pumasok sa kanyang isipan. At ganoon lamang yung kanyang iyak na lupasay siya doon sa sahig. Hanggang may bumukas ng pintuan ng banyo. Yung asawa niya, nag-CR lang pala. Hinawakan siya sa balikat. Sabi sa kanya, sweetheart, bakit ka umiyak? Ha?
Nabigla siya. Ano ginagawa mo dito? Di ba ikaw yung na-aksidente, patay ka na? Tapos sabi ng asawa niya, ay nakalimutan ko sabihin sa'yo, yung wallet ko, kanina na-hold up ako, ninakaw kaninang mama. Yung mama pala nasa gasaan di siya. Swerte siya. Nagkaroon pa siya ng pagkakataon para mahalin ang kanyang asawa. Nakita ninyo mga kapatid, yan ay good news para sa atin. Maari pa tayong umahon sa ating pagkabagsak. Sa Diyos, lagi tayong merong second chance, third chance, fourth chance, maski ilan. Hindi siya nagsasawa at hindi siya bumibigay sa ating kahinaan. Para tayong puno ng igo sa Ebanghelyo. Walang bunga, ngunit ang Panginoon ay nagtsatsaga sa atin. Inaalagaan niya tayo upang makapamunga. Huwag po muna natin putulin ang taong ito. Huhukayin ko ang palibot at talagyan ko ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Kung hindi, putulin na natin. Ngunit, mag-ingat din kayo na huwag nating abusuhin ang kabutihan ng Diyos. Ang lahat din ay may hangganan. May kasabihan nga, di ba? Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Tutulungan ka ng Diyos kung tutulungan mo din ang iyong sarili mo. Katulad lang ng itong sabi ng isang nag-text sa akin, natanggap ko. Ang sabi, ang edukasyon ay ang pintuan ng tagumpay at ang pangungopya ang susi. Ang galing, no? Ewan ko ba kung bakit ganun ang takbo ng isip ng mga kabataan ngayon? Gustong makakuha ng mataas na grade sa exam? Ayaw naman mag-aral. Gustong makagraduate sa pag-aaral? Ayaw naman magsikap. Bakit? Katulad ng isang bata, no, umuwi sa bahay. Nakasmile pa siya. Sabi niya, Inay, alam niyo ba, ako lang ang nakasagot ng tanong ng teacher namin kanina? Walang ibang mga classmate ko nakataas ng kamay, ako lang. Di tuwan-tuwa yung nanay, very proud. Sabi niya, very good. O ano naman ang tanong ng teacher ninyo sa inyo? Ang tanong ng teacher namin, sino walang assignment? Hindi pwede puro bahala na attitude. Huwag natin ilaan lahat sa Diyos, bahala na. Kailangan gumalaw ka din. Kailangan mag-isip ka rin. Kailangan gumawa ka rin ng paraan at tutulungan ka ng Diyos. Kung taos ang ating pagsisisi at gagawin natin ang lahat ng paraan upang maituwid ang ating baluktot na pamumuhay at tahakin ang landas ng pagbabago. Sa ating pagbabago, tandaan natin na may Diyos na tapat sa atin. At sapagkat may Diyos na nagpapasensya at nagkatsaga sa atin, ay dapat din tayong maging mapagpasensya at matyaga sa ating sarili. Kung minsan ay kulang tayo sa pagkatyaga, kung kaya't hindi natin magawang magbago. Ang paulit-ulit natin paggawa ng kasalanan ay parang nagiging kalyo sa ating pagkatao at nawawalan tayo ng pag-asang umahon pa sa ating pagkakasakdal sa masamang pamumuhay. Mga kapatid, tayo pa rin ay nasa taon ng panampalataya, the year of faith. At ang kitiwala tayo sa kabutihan ng ating Diyos. Ang ating Diyos na puspos ng awa ay nagkatsaga sa ating masamang pag-uugali at hindi siya nag-asawang hintayin ang ating pagbabalik loob. Kaya huwag tayong masira ng loob. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kaya nating magbago, kaya nating maging tapat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay mapagpasensya sa atin. Pagpalainawa kayo ng may kapal. Amen.